Ang mangyari dyan, ang magpupuno ng pagkukulang na yun, mga tao na nag-aalala na baka maging kawawa ang kanyang figura sa pananaw ng taong bayan. So, maaaring gumawa sila ng parang, sige, mag-donate na lang tayo. Bigyan natin siya rin mula sa atin na tayo nang magkusang mag-donate para yung nawala sa kanya, punuan na lang natin. Ganun ang mangyayari siguro. Anyway, kung siguro, doon sa part naman ng, siyempre, may mga tao din po na nagkokomento, di ba dapat din naman talagang alamin natin kung saan nila ginugol ang mga pera, pondo ng taong bayan. Kasi pera din naman ng taong bayan yan eh. Hindi ba karapatan din naman naming malaman kung saan niya po yung ginugol? Lalo pa nga, meron pong report na hawak sila ng particular na po ang Commission on Audit na lumilitaw na parang hindi nagastos ng tama yung pondo kong. Sana. Sana. Totoo naman yun eh. Sana kung ang layunin talaga ay ganun lang. Na talagang, halimbawa, pag sinagot mo ng ganun, huminto ka na doon sapagkat naipaliwanag niya na. Ayun. Ganun kaya ang magiging katapusan nito? Nakikita mo Ulit-ulit. Iba na yung Iba na yung paraan. Hindi na yung magtatanong para malaman mo Nagtatanong para magpahiya ka na Madali namang kwentahin yun din. Ngayon, bago mangyari yun, meron tayong inaalagaan na tradisyon. Yun ang aking Yun ang aking gustong malaman sa mga kasama ko. Sapagkat sa tagal ko na, sa Kamara din, sinabi ko nga sa kanila Ano ba yung point of entry ko rito sa House of Representatives? 2004. 2004, yes po. 13 Congress. Ngayon, 19 Congress na tayo. Bilangin ninyo. Sa haba ng panahon na yan, ilang Vice President na yung nakita ko kung ang pag-uusapan ay yung pag-approve ng kanyang budget. Di ba? Dumaan si Vice President Binay. Dumaan si Noli de Castro. Si Leni Robredo. Palaging ganun Pati Pangulong Duterte, Pangulong Pinoy, Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Palaging ang sinasabi, pagka budget na ng presidente o pangalawang pangulo, Your Honor, in line with the time-honored tradition of the House of according courtesy to the office of the President, ganun I move to terminate the consideration of the budget of the office of the President. Palakpakan na yun dyan. Alam mo basihan doon, alam mo yung batayan, yung kaukulang paggalang sa opisina ng dalawang pinakamataas na leader ng ating bansa. Alam mo, pwede mo pang idagdag yun Maski na yung hudikatura. Palaging ganun din. May nagtatanong parang lang, formalidad Formalidad. Pagkatapos ngayon, bakit mo iibahin? Pinaalala ko nga sa kanya, Madam Chair, nakalimutan mo na ba? 2022 budget. Noong 2022, tumayo ka ako si Congressman Nonoy Libanan, yung ating minority leader. It took him only 13 minutes. He moved to dispose the consideration of the OBP budget. At dagli-dagli rin naman tumayo ako yung majority leader, Manix Dalipe. Para sigundahin ang kanyang motion. 13 minutes. 2022. Nakalimutan nyo na po ba yun? 2023. Sino ang tumayo? The presidential son, Sandro Marcos. Senior Deputy Majority Leader. Ano sabi niya? Ganun din. In line with the time-honored tradition well kept by this House, I move to terminate the budget of the OBP. Nag-object si Franz Castro. Makabayang black ng time na yun. The objection was so revolting. I object. Ganun talaga. Alam mo naman sila May kamay pang ganun. I object. Pa may objection sa rules namin, let us divide the House. Divide. Sino po kanya ang sasang-ayon doon sa objection ni Franz Castro, itaas po niyo yung kamay. Silang tatlo lang ang nagtaas. Sino po yung sumasang-ayon sa motion ng ating Senior Deputy Majority Leader na ipahinto na po ang pagtatanong sa budget ng opisina ng Vice President? Botuan lahat. So natalo yung objection. Anong ibig sabihin yan? In-uphold ang tradisyon. Bakit ngayon? Tinanong ko, Madam Chair, ito po bang tradisyon na to na ating pinangalagaan sa mahabang panahon, katapos-tapusan nga, 2022, inaalagaan pa natin, 2030, pinalagaan. 2024, bakit po ang nangyayari? Hindi na po natin igagalang ngayon. So ano po ang katwiran? Bakit sinagot naman ni Chair Kim Bokong na nung tinanong niyo siya,
Ang sagot nyo, opo, ginagalang pa naman po natin yan. Di ba yun po naging sagot niya ko? May problema. Hindi ganun sagot. Oho. Sabi ko, are we now setting aside or discarding this tradition? Oho. Okay, yun ang unang tanong, gago. If we are discarding this tradition today, is this committee authorized to do that? Okay, opo. O, sabi niya, short answer to both questions. The answer is no. O ibig sabihin, ginagalang pa rin natin Opo. ang ating tradisyon. Yung nung isa, ay hindi po kaya ng kumiting ito na itapo ng isang tradisyon. Sa makatuwid, nauwi kami doon sa pagsang-ayon Sa pag, ano, na kailangan igalang pa rin natin hanggang ngayon yung tradisyon. So, kung ganun po ang sagot ninyo, Madam Chair, I now respectfully move to terminate consideration of the budget of the Vice President. ang problema. In line, hindi ko na sinabi yun kasi nandun na yung premise eh. Total, ginagalang pala natin ang tradisyon na yan, I now move. Ito, nag-object na naman yung Makabayan Black. Let's divide the house. Yan. Ang nangyari kabaligtaran eh. Nabaliktad nga po ang pangyari ko. Hindi sila bumoto sa akin. So, ibig sabihin, ayaw pa rin nilang igalang yung tradisyon. Hindi na sinunod. Ibig Bagamat sabihin, sinasabi nung... lip service eh. So, yung kanilang pagkakasabi na ginagalang nila ang tradisyon, yung gawa ay kabaligtaran. Well, ako naman ko, ito naman yung punto ng iba. Hindi naman kayo yung, bagamat sinabi ng presiding officer, no, na, well, ginagalang para natin yung tradisyon na yan. Alam nyo naman ko, may mga tradisyon na lumilipas ang panahon. Minsan talaga nababaliwala at hindi na po nasusunod ang mga tradisyon. Hindi kaya yung pagkakataong ito, baka naiba na po. Hindi na aplikable. Oo nga. Kasi may Sige, mga tradisyon ito. sasakyan kita sa salita mo yan. Oo. Di, merong formal na mechanism dadalhin natin sa plenary kasi po yun ang nalagay sa tuntunin eh. Ganun ang magiging setup dapat. Formally po nating inaalis ngayon ang tuntunin sa mahabang panahon na naging tradisyon. Huwag na po nating isaalang-alang ang opisina ng Vice President. Alisin na po natin ang tradisyon na kumakapit dyan. Ayun. Ang-approvein ngayon in plenary. Sa buong lahat Majority ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. Yun pa lang dapat na setup. Dapat ganun muna. Sabi ko nga sa kanila, we are ruled by parliamentary procedures. Parliamentary procedures grow from and enriched by experiences, traditions, and precedents. Kinakailangan, dalhin mo muna sa plenary. Para sa aksyon ng nakararami. Ganun. Para sa ganun ay itapon mo na ang isang tradisyon. Ayun. Wala pa eh. Bakit inunahan mo yung tradisyon? So, dinamumuliti ka. So dapat pala, kasi harapin natin ang katotohanan ko, may mga tradisyon noon pa man. Tayo bilang mga Pilipino, sa pagsapit ng panahon ito, mga tradisyon yun ay nababaliwala. Nakakapanghinayang, ano? Kasi maganda ang tradisyon Pilipino, pero sa makabagong panahon ay hindi na po nasusunod. Ngayon, dito sa pangyayari ito, kung yun pala, at ang tradisyon, kung gusto natin palitan, baguhin na nito. Ang kabuuan pala ng Kongreso dapat na magpasya. Nakasulat kasi sa tuntunin eh. Ayun. Kasi kung tinanong nila ko doon, dala-dala ko yung the rulings of the chair. Sabi niya, ipakikita ko sa kanila. In order to break that tradition, sabi niya, it has to be supported by the majority of the members of the House of Representatives. Ang ibig sabihin nun, plenary. Committee yung committee lang kami. Kaya ang tanong ko, ito bang committee ito? Merong otoridad para itapon yung sabi niya, no. Okay, kaya nga, natuwa ako ngayon. Kaya pala ganyan ang sagot niya. So sumagawit, sumang-ayon pala sila ngayon. Kaya natuwa ako eh. So, if that is your answer, Madam Chair, I now respectfully move. Kasi ang alam ko, bumalik na kami sa tradisyon eh. Ibig sabihin, magpapasakop na sila, magpapatali na sila sa tradisyon, wala nang magtatanong. Tama? Tama. Hindi nag-move na ako. Objection kanila. Di natuwa naman ako. Alam ko, pag nag-object, kagaya din ang nangyari nung nakaraan, na wala yung objection na yun, hindi pinakinggan ng objection, ang pinakinggan yung motion pa rin. Alang-alang. Alang-alang sa pagsunod do sa tradisyon. Wala rin eh. Kung sabi ko, double standard. Yung sinasabi mo, taliwas sa ginawa mo. Well, ako kasi kami ni Nelson, hindi po kami mambabatas, hindi namin alam yung rules na gano'n. Ano, Kasi kung ang pag-uusapan po ay tradisyon, kung ako si Congresswoman Sheila Kimbo, nung time na yun, baka sabihin kong, hindi na po natin susundin ang tradisyon na yan sa araw na ito kasi iba po ang sitwasyon ngayon, iba po ang sitwasyon noon. So, sasagutin ko lang. Sino ka? Yun palang mangyayari. Ikaw ba? Ay may karapatang sabihin mo yan sa pansarili mong opinion. Kasi kung yan din po ang sentimiento na napakarami sa social media, kasi hindi nila naintindihan yung rules na yan. Kaya nga natin pinapaliwanag. Tingnan mo, halimbawa, sa mga batas natin, may tinatawag na landmark decision. Landmark decision. Kaya sinasabing landmark decision. Yung desisyon na yon, napakalaki ng naging epekto sa lipunan. Isang matibay na desisyon
na ginawa ng Korte Suprema. Pero pagkatapos ng 30 taon, 50 taon, babaguhin yung landmark na yun eh. Pero merong isang desisyon na gagawin para baguhin yun. Opo. Isang panibagong landmark. Gagawin niya ngayon. We are reversing that landmark decision. Isa sa mga desisyon na yan, ibigyan natin ng paghalimbawa. Ayun, kaya pala. Merong mga naunang desisyon, siguro 30-40 years ago. Opo. Yung tradisyon namin. Papayag ako, bakit hindi? Pero kinakailangan idaan lahat. Sa isang mekanismo. Halimbawa, ang una kong gagawin, sige, total, gusto nyo magbago na lahat. Unahin na natin ang pagbabago dito sa mga komite. Ayan, Meron tayong tradisyon dito, pagka magsisimula na yung interpellation, yung unang-unang magtatanong, palaging miyembro ng minority. Yan, Tradisyon yun. Hindi ako pinayagan magtanong sa So, kanya. nagkakaintindihan tayo siguro. Ngayon, Opo. sabi ng Vice President, tayo, pinag-usapan natin, level lang ng congressman. Di ba? Opo. Kung tutusin, sa tingin ko, mas mababa naman tayo kaysa sa Vice President. Okay. Sabi ng Vice President, Madam Chair, I forgo my opportunity to defend the budget of the office of the Vice President by Opo. question and answer, and instead, I will leave it. I will leave it to the House of Representatives to decide such a proposal as presented. Ayun. Ang ibig sabihin niyan, parang umupo siya. Yun nga. Ayaw ko na pong indepensa. Yun nga. Hindi mo ba igagalang yun? Pati ba naman yun, hindi mo igagalang? Pangalawang Pangulo ng ating bansa. Sinabi niya, bahala na po kayo. Pati ba naman yun, hindi mo pa igagalang? Ayun. Kung yung umupo kung tutuusin mo may pagkabastos yun din. Bakit ka mo? Ni walang kasagot-sagot, biglang umupo pero hindi mo mapipilit na bumalik doon. Hoy, bumalik ka doon, may tatanong ako sa'yo. Nag-privilege speech ka, inupakan mo ako, tapos bigla kang upo. Hindi ba kung tutuusin may pagkabastos yun? Mali nga naman yun. Kasi alam mong tatanungin ka niya. Opo. Medyo mahihirapan ka sa mga tanong niya dahil hindi naman kayo magkabalahibo eh. Ang gagawin mo ngayon, uupo ka na lang na basta. At pangiti-ngiti ka pa. Ayun. Pangiti-ngiti ka pa eh. Pangisi-ngisi pa. Pero wala kang magagawa dahil tradisyon. Ayun. Ngayon, paano ngayon? Tanggalin na natin lahat ng mga tradisyon na yan? Dapat siguro, Kong, kasi mukhang hindi na akma. Gaya ngayon, ang komento nga namin kahapon sa isang simpleng tradisyon noon, na marami na pong tradisyon talaga na hindi na nasusunod sa kasalukuyan, Kong. Baka naman yung tradisyon sa Kamara na ginagawa nyo dati, baka kinakailangan na rin baguhin sa mga susunod pa. Pero merong formal na ceremony. Mayroon pa lang mga proseso. Madali naman gawin. Halimbawa, nagpulong-pulong kami. Sige, dahil sa mga huling mga pangyayari sa ating buhay, huwag na natin sigurong igalang ang opisina ng Pangulo at saka pangalawang Pangulo. Subject for questioning na rin dapat sila, di ba? Hindi ba? Hindi. Ganito, parang hindi na tama. Kunwari, ganun. Opo. Kailangan pagtatanungin na rin natin ang opisina ng Pangulo. Kasi sa mahabang panahon, hindi nga natin naitatanong. Halimbawa, nag-usap-usap kami. Huwag na nating isang alang-alang yung paggalang, yung kaukulang paggalang, pagtatanungin natin. Opo. Gagawa tayo ngayon ng isang ceremony sa plenary yan. Merong mag-move. Mr. Speaker, I move that the time-honored tradition of refusing to ask questions in deference and respect to the office of the President and the Vice President, we have to set aside the tradition. Okay. Because it is inconsistent with the provision of the Constitution, particularly public office is a public trust. Yan. Halimbawa, ganun. Yun ang linya. Debate ngayon. Debate. Pagkatapos ng debate, pagtalunan natin ngayon, those who are in favor of disposing the time-honored and well-kept tradition of the House since time immemorial, say aye. Ay, Ay. Mahina. Yung nay, ayaw walang mangyayari. Pero kung malakas yung aye, tapos ang tradisyon. Ayun. Hindi yun nandito lang kayo. Sino ba kayo dyan? Committee lang tayo? Kayo ba? Kayo ba ang kabuuan ng House of Representatives para hatulan ninyo kung ano yung mabuti sa atin? Well, ako ko nga, ang dapat din nating mapalutang dito, yung binanggit ninyo, wag natin tignan yung tao, kundi ang dapat natin tinggan ay yung tanggapan. Oo nga, kasi siminate, sabi nila. She may not like. Sabi ko, you may not like, sabi ko din, you may not like the person occupying the office. You may not want her presence here. You may not want the kind of answers that she provides to you. But you have to respect the office of the Vice President. Yun ang dapat na lumutang sa bahay. Iba yung tao na nag-occupy, iba yung opisina. Yun ang hindi nila maintindihan eh. Yung Pangulo ng Pilipinas, si BBM. Kung ayaw mong igalang si BBM, bahala ka sa buhay mo. Pero yung opisina na yun. Bilang Pangulo ng bansa, yung tanggapan Pangulo ng bansa. Tama. Anong klase kang mamamayan, hindi mo igagalang ang opisina ng Pangulo?